Good morning guys! Day 6 nga pala sa ating halo-halo business. At ito nga kakabukas lang natin ay may nag-order na agad na 22 ounce overload halo-halo at 80 pesos na cheese stick. Katrabaho nga pala ng asawa ko yung nag-order niyan. Watcher sa trabaho nila ng grocery. At tinatin na nga pala niya yung bayad dyan. Ayan. Tapos, nang matapos ko nga i-prepare yan ay i-deliver ko na rin dahil nga ang time nga lang yan ay 11:50 pero nalate ako ng deliver niyan dahil nga sa sobrang haba ng pila sa bilihan ng yelo. Grabe, sobrang kailangan na talaga ng yelo ng maraming tao dahil nga patok na patok ngayong summer talaga yung mga malalamig na bilihin gaya na lang nitong ating halo-halo business. At para nga mapadali ay ina-assist na nga rin ako ng mama ko dyan. Ayan, tutulungan na rin niya ako. At nang matapos ko nga, ayan, nakabenta na kami. Benamano nga ito, kaya pinagpagpagpag ko na nga. At ayun na nga, pagbalik ko galing deliver, naabutan ko tong kasama ko na nag-prepare na ng display dito sa aming harapan. At maya maya nga ay may nag-order nga sa akin ng 4 na mais con yelo, kaya nga tinigil muna ng kasama ko ang pag-prepare dahil nga kailangan ko na to i-prepare kasi nga madalian na order lang. Dahil nga matatapos na rin ang break time nila kaya madalian lang ang order na ito. At nag-order nga sila ng 4 na mais con yelo, 50 pesos overload. Ang size nga nito ay 16 ounce. At nagpaluto din sila ng 3 order na cheese stick, 2 order na squid balls. Kaya naman binilisan na lang namin ng kasama ko ang paghahanda nito dahil nga sabi nila ay matatapos na daw ang break time nila. Nag-grieving lang talaga sila kaya napa-order sila bigla. At ayun na nga, pagkatapos ko nga yan i-prepare ay mamaya-maya lang ay i-deliver ko na din yan. So tinulungan ko muna yung kasama ko na magluto ng order kasi nga kapag nilagyan ko agad ng yelo yan ay baka matunaw. At maya-maya nga ay may dumating na nag-order ng 22 ounce na halo-halo. Kaya inuna ko muna kasi isa lang naman. Kaya inuna ko muna siya at baka mag-antay ng matagal. At maya-maya nga din ay binalikan ko ang order nilang mais con yelo. At ayun nga si kuya na nag-order ng 22 ounce. Nakatayo lang siya sa gilid nag-aantay. Sabay-sabay ko na nga rin yung yeyeluhan mamaya. At pagkalagay ko nga ng gatas niyan ay niyeluhan ko na rin yan para naman ma-prepare na at patapos na rin naman yung niluluto ng kasama ko. Kaya saktong-sakto lang yan na hindi yan matutunaw dahil nga tapos na rin siya magluto ng iba pang order. Medyo nahihirapan lang talaga kami dahil dalawa lang kami, lalo na kapag nagkasabay-sabay talaga yung customer. Di na kami magkanda o gaga sa pag-aasikaso pero okay lang, yakang-yaka naman. Basta tiyaga at sipag lang talaga. At kalaban pa nga namin dyan yung malakas na hangin dahil nga nakikisabay sa amin, nakikisabay yung malakas na hangin. Kaya naman hindi rin kami mapanatag kasi nga baka yung payong namin ay lipa rin. Kaya mayat maya nga din ang hawak ko dyan sa payong. Inaapakan ko na nga rin paminsan-minsan dahil baka nga lipa rin na naman. Sa mga puntong yan, 2 beses na nga yan bumaligtad. Naku, baka masira na. At hiniram lang namin yun sa kasama ko, ay sa kapitbahay ko. At ayun na nga, at natapos na nga lahat ng order at minadali ko na nga lang i-deliver yan dahil nga tapos na daw ang break time nila at papasok na daw sila sa loob. Kaya naman binilisan ko na rin at hinarurot ko na rin yung motor dyan, i-deliver ko na rin. At pagbalik ko nga ay hindi pa rin natatapos talaga yung order dahil nga may order na naman sa asawa ko na 60 pesos na cheese stick at isang order ng french fries. Sunod-sunod nga yung customer namin dyan mayat maya at yung kasama ko naman ay naghahanda na ng 16 ounce na halo-halo sa istante dahil nga hindi niya natapos yung kanina dahil nga nag-asikaso ako ng order. Inuna muna namin yung order ng customer. So ayun na nga, natapos na siya mag-display at maya-maya nga ay may nag-order naman. Yung kumari niya nag-order ng isang saging con yelo na 50 pesos at isang halo-halo 22 ounce overload. Day off nga pala ng kumari niyang yan pero nagpunta lang dito para lang bumili ng halo-halo namin. Kaya naman thankful ako kasi kami pa rin talaga yung pinupuntahan nila dahil kami lang daw yung nagtitinda ng halo-halo na overload dito sa amin
Sayang nga dahil nga 1 linggo lang kami dito sa pwesto, pero hindi naman kami pinapaalis. Talagang 1 week lang talaga ang bakasyon ko kasi nga nag-renovate lang naman yung company namin, kaya 1 linggo kami walang pasok talaga. Ayoko lang talaga matenga sa bahay dahil nga bukod sa nakakabagot, wala rin kita, kaya nga nagpasya ako na tinda muna ng halo-halo dito sa kanto namin. Kararating ko lang nga niyan dahil hinatid ko yung asawa ko dahil baka malate. Kaya ayun, naabutan ko yung kasama ko na siya na nag-prepare ng order. Pero natapos na rin, kaya ayun, naibigay na rin namin sa customer. At ito nga pala si kuya, i-flex ko lang. Lagi siyang bumibili sa amin. Sabi niya taga Bacoor pa siya, pero may trabaho siya dito, kaya bumibili siya sa amin lagi ng sa gugulaman. Pinagbibigyan ko siya kahit na 15 lang, 20 lang, kasi nga naawa ko sa kanya. Kahit na papano magkaroon lang siya ng pangmatid uhaw sa sobrang init kasi ng panahon. Yun, salamat kay kuya. At ayun na nga, dumating na nga yung paborito naming customer. Ayan si Ate TGP, nakakaaliw siya talaga. At natutuwa nga ako ngayong araw dyan dahil may dala siyang malaking payong. At isa pa sa nakakatuwa doon ay Jollibee pa. Sok na sok sa size niya. So, joke lang. So, ayun na nga, kapag dumadating si Ate TGP dyan sa store namin, ay talaga tuwan-tuwa talaga kaming dalawa ng kasama ko. Halos hindi na mawala yung tawanan namin kasi nga sobrang kalog niya, sobrang nakakatuwa siya. Alam mo ba yung yung magtatampo siya tapos naninigaw siya na parang close na close lang kami. So ayun, nalulungkot nga siya dahil sabi namin 1 linggo lang kami dito. Sabi niya extend pa daw namin, pero sabi ko hindi na pwede kasi may pasok na ako sa trabaho. Yun. Tapos sabi ko sa kanya, wag siya masyadong dumikit sa kalan kasi nga binubuksan ng kasama ko yung kalan. Pag sumabog yan, dalawa sila sabog. Kaya sabi ko masyadong dumukdok, pero dukdok pa rin siya ng dukdok. Nakikiano talaga siya, nakikichismis talaga siya. So ayun na nga, pinalayo ko na siya kasi nga ayun, sumilab na yung apoy, natakot siya bigla. So ayun, tinutulungan niya kami dun sa hangin kasi nga lumilipad talaga, at maya-maya nga tinabihan na niya yung kasama ko. Sinasabotage niya ako, sabi niya papalitan daw nila akong dalawa dito, pero hindi niya alam pati yung kasama ko mawawala na kapag inend na namin yung pagtitinda namin dyan. So yun nga, nalungkot nga siya, sabi niya hindi daw kami magandang kausap kasi nga lagi sabi niya walang alisan, pero aalis naman daw pala kami, wala na daw siyang mabibilan ng merienda. Sabi ko naman, doon ka na lang sa transport bumili, pangit daw doon. At ayun na nga, sabi ko sa kanya, order mo, luto mo. Kaya ayan, nagpresenta na siya magluto dyan. So ayan, nangingialam na nga siya. So ayan, pinlex ko nga yung niluluto niya. Sabi ko, ano ba niluluto mo? Ano bang order mo? Sabi niya, fried chicken daw, tsaka nuggets, tsaka masasarap daw. Ayan ini-imagine niya siguro na nuggets yung fishball tsaka kikiam. Ewan ko ba dito sa customer na to, baka nag-hallucinate na dahil sa sobrang gutom, ang init-init pa, nahihilo na siguro. So ayun na nga, hanggang sa matapos na namin yung order niya dahil nga nagugutom na nga daw talaga siya. Nag-order din pala siya na saging con yelo, nakalimutan ko nga i-prepare, kaya naman nagtampo siya. Sabi niya, sige, huwag mo nang gawin. Sabi ko, eto na nga, gagawin na nga nagatampo naman agad. So ayun, binalikan na nga lang niya yan dahil nga inutusan lang din siya ng boss niya doon sa order ng kikiam fishball. Kaya ayan, tinubigan ko muna yung sago dyan dahil nga nagdidikit-dikit na siya, pero pinaprepare ko na rin yung order ni ate dyan na saging con yelo na overload, 50 pesos. So yung nilalagay ko nga palang sangkap dyan sa saging con yelo overload na 50 pesos ay 5 takal ng saging na saba na minatamis, at sago na maliliit, gatas, yelo, at tinatoppings ko ng leche flan at langka. So ayun, bumalik na nga si ate, at ayan nakikiano na nga siya. Sabi niya tagal-tagal ko daw mag-prepare ng order niya. Sabi ko, ito na nga, binibilisan na nga. Kaya tuwan-tuwa talaga kami dito sa customer na yan, nakakaaliw talaga siya, kaya hindi naman nawawala yung tawa namin. Nagpa-add pa nga siya ng gata, sabi niya babayaran na lang daw niya ng 5 piso. Tawa-tawa talaga ako dyan. So ayun na nga, sayang, last day na namin bukas.
Pero huwag kayong mag-alala at ililipat naman namin yung pwesto namin dyan sa bahay ng kasama ko. Yung asawa niya, kapatid kong bunso, kaya naman ililipat na lang namin din yung pwesto. Pupunta-puntahan ko na lang ng Friday at saka Sabado kasi nga yun lang yung araw na wala akong pasok. So, compress nga kami pala sa company namin. 4 na araw lang kami papasok. Tapos, yung 2 araw, i-ship na namin siya sa 4 na araw. Bali, isang araw, ang hours namin ay 11 hours. Kaya, ayun, naaano siya, na babayaran siya kahit hindi namin pasukan. So, dahil nga sa taas ng gasolina ngayon, at ayun na, sa sobrang lakas nga ng hangin, ayan, hinawakan ko na nga tong payong at hindi na nga ako bumitaw dyan dahil nga hindi na rin talaga mawala yung lakas ng hangin. Grabe, sobrang lakas talaga. Halos 5 beses na nga tumuklap yung payong namin dyan. Nag-aalala nga ako dahil nga hiniram lang namin yung payong na yan sa kapitbahay ko dito. So, ayun, hindi ko alam kung paano namin malalabanan yung payong dyan, kaya hinawakan ko na lang din. Hindi ko na inalis yung kamay ko dyan kasi nga baka mamaya buong payong na talaga yung liparin. So, ayun na nga, hindi talaga tumitigil yung hangin. Ewan ko ba kung bakit malakas yung hangin ngayon. Ang init-init na nga, tapos malakas pa yung hangin. So, ayun, sabi ko sa kasama ko, ano bang gagawin natin hanggang sa nilipad na nga yung likod ng tabing namin. Hindi na nga, napuhin na rin kami dyan dahil nga pati yung buhangin yung nagsiliparan na rin sa pagmumukha naming dalawa. Napuwing na kaming dalawa dyan. Hindi na rin namin alam kung paano namin hahawakan yung payong. Talagang sobrang pagpag talaga ako dyan kasi nga yung buhangin napunta dyan sa mga sangkap namin. Kasi yung kasama ko, pinlegs ko pala. Nagluluto kasi siya ng order ng customer. Ayan, fishball tsaka cheese stick. Sabi ko sa kanya, huwag ka na magtakip, wanted tendera ka. Kaya ayan, negrang-negra na talaga siya. Nangingitim na talaga kami dalawa sa sobrang init niyan. Tapos maya-maya nga, hinawakan na din namin. Full force na talaga kami magkahawak dyan. Habang nanonood siya sa cellphone, nakahawak na lang talaga kaming dalawa dyan. So, sobrang lakas talaga ng hangin. At maya-maya dalawang kamay na yung hawak niya. Ayan. Sabi niya, napakalakas naman ng hangin, ere. Napaka sama naman. Halos talaga itutuklap na talaga ng hangin yung payong namin. Kaya namin alam, baka pati kami liparin na, kaya hindi na namin natiis, gumawa na talaga kami ng paraan para lang hindi liparin yung payong. Pinagtatali na talaga namin bawat kanto niyan. Sabi namin, tingnan namin kung liliparin pa talaga yan. Sabi ko, mag-add ka pa dito ng isa pang tali dito sa unahan para hindi siya liparin kasi nga nililipad pa rin talaga. So yun na nga, tinry na nga namin. So awa naman ng Diyos, hindi na siya nililipad. Pero natatakot pa rin ako dito sa hinahawakan ko pa rin siya kasi nga baka mamaya mabunot naman sa tulusan ng payong. Kaya yun, mamaya nga ay wala namang ginagawa, kaya naman inayos na muna ng kasama ko yung mga plastic namin kasi nga nagkahalo-halo na yung double sa single, kaya sinulatan na rin yung double at single. Nagtatawanan pa nga kami dyan dahil yung spell niya sa double ay doble. Tapos sabi ko sa kanya, itim-itim mo na nga, nagpa-araw ka pa. At ayun na nga, habang nagliligpit na nga kami dyan, ay may nagpahabol pa nga na isang 22 ounce overload na halo-halo. So pinagbigyan na namin kasi bata yung bumibili, magkapatid sila, hati daw sila, kaya yun, inasikaso ko muna. Habang inaasikaso ko yan ay unti-unti naman na nagliligpit yung kasama ko dyan. Kasi nga talagang sa mga oras na yan ay 5:30 na nga ng hapon at talagang oras na talaga ng sarado namin. At hindi nga rin kami makakadaan dyan sa daanan namin dahil nga may ginagawa, kaya kailangan naming umikot. Kaya ang ginawa namin, tumawag na lang kami ng tricycle para isang hakutan na lang. Dahil nga hindi rin kakayanin kung imomotor din namin, sobrang layo. Kaya napag-usapan namin na i-tricycle na lang para hindi rin kami mahirapan, dahil para isang hakutan na lang din, dahil nga mahirapan kami kapag nakamotor lang. At maya-maya nga ay may nag-order na naman na isang
overload saging kunyelo na 22 ounce, 70 pesos nga pala yan. Dahil nga last customer na rin siya, inubos ko na nga pala yung saging dyan. At nagresulta nga na sobrang overload na siya sa nangyari. Kasi nga naparami yung saging nalagay ko, pero okay lang kasi 22 ounce naman siya. At isa pa, overload naman din siya. At maya maya nga ay hindi ko na malayan na tumumba na pala yung cellphone ko dyan. Kaya naman binilisan ko na rin yung pag-prepare ng saging kunyelo dyan dahil nga nagsasarado na rin talaga kami. Buti na lang talaga nag-antay si kuya at sabi niya buti na lang daw at nakaabot siya sa saging kunyelo dyan. Kaya ayun na nga, ibinigay ko na agad at ligpit na nga kami dyan. At kung nakaabot ka dito, palambing naman, isang share lang. Salamat. At dito na nga tinatapos ang video na ito. Abang-abang pa sa ibang video dahil hindi pa nagtatapos dito ang aming halo-halo business. Ililipat namin ang pwesto sa bahay ng kapatid ko. Kaya kita-kits pa rin. Salamat sa panonood. Bye-bye!